Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Gerson Jocares. God bless po sa ating lahat. Opo, ngayon po ay Sabado. Yes po. Noong February 2021, isang leader ang nagsabi sa akin na pamamahalaan ko ang mga baguhan sa mga bansang nagsasalita ng Espanyol. Medyo nagulat ako. Palagi akong gumagawa ng gawaing pang-ebanghelyo at di pa naging responsable sa mga baguhan. Wala akong karanasan sa pagdidilig at di rin ako nakakapagsalita ng Espanyol. Sigurado akong haharap ako sa maraming problema at paghihirap. Di ko alam kung paano lulutasin ang mga yon. Para lang mga sanggol ang mga bagong mananampalataya. Kung di madidiligan sa oras, di nila mauunawaan ang katotohanan at di sila magiging matatag. Kung iiwan nila ang pananalig, masama ang ginagawa ko at mapapaalis pa. Ang taong may ganoong papel noon ay pinaalis dahil sa hindi mahusay na pagganap. Nagsisimula pa lang ang gawain sa mga baguhan at marami rito ay ine-eksperimento. Hindi yun madali. Hindi ko yun magagawa. Pero ibinigay sa akin ang tungkuling yon at di ko yun pwedeng tanggihan. Gayunpaman, hindi ako mapakali. Napakaayos naman ang aking gawaing pang-ebanghelyo noon. Maraming tao ang napabalik loob ko. Pero magiging mahirap ang gawain sa mga baguhan. Pwede akong maalis kung pangit ang trabaho ko. Marami akong alalahanin. At di ako kumpiyansang magiging mahusay ako. Inalala ko ang panahong nagbabahagi ako ng ebanghelyo. Napakaraming problema sa mga iglesia ng mga baguhan at wala akong ideya kung paano lutasin ang ilan dito. Parang wala akong magawa. At para bang napakahirap ng tungkulin yon. Kung di ko malulutas agad ang mga bagay-bagay na ito, maaari itong makaapekto sa gawain ng mga iglesia. Oo nga. Dahil di ko alam ang gagawin, nagdasal ako sa Diyos. Hinihiling na patnubayan ako na maunawaan ang kalooban niya. Amen. Nagbahagi sa akin ang isang brother ng mga problema sa mga iglesyang yon. Sabi niya, dumarami ang tumatanggap sa bagong gawain ng Diyos. Nang hinati ang mga iglesia, iresponsable ang ilang mga leader ng iglesia at di isinasama ang mga miyembro. Hindi sila nakakabasa ng mga salita ng Diyos. Tingnan mo ang mga mensahe mula sa ilang baguhan. Nang buksan ko ang mga mensahe, nagsabi ang isa, "Kasapi ka ba ng ang iglesia ng makapangyarihang Diyos? Di ako kasali sa nagtitipo na grupo ng iglesia. Gusto kong makipagbahagi na ng mga salita ng makapangyarihang Diyos online. Nalulungkot akong hindi ako makakain ng mga salita niya." Sinabi ng isa pang baguhan, "Hindi ako makakain ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Wala ako sa iglesia at hindi ako masaya. Maaari mo ba akong tulungan?" At ang ila'y sabik na naghihintay ng mga pagtitipon. Pero di sila ine-schedule ng mga leader. Kung di makapagtipon ng mga baguhan, hindi nila matututunan ang katotohanan. Ganun nga. Balisa ang brother at sabi niya, "Di ko alam kung paano mo sila dinidiligan. Gaano man kaabala o gaano man kahirap ang gawain mo. Di ba to nakakabalisa para sa'yo? Pag nakikita mo ang mga taong to na tumanggap sa ebanghelyo, na di makapagtipon o makabasa ng mga salita ng Diyos. Oo nga. Kung aalagaan natin sila, di sila mapag-iiwanan sa sambahayan ng Diyos." Masakit para sa akin na marinig to mula sa kanya at makita ang mga mensahe. At di ko napigilan ang mga luha ko. Dahil sa mga kapabayaan namin na pag-iiwanan sa iglesia ang mga baguhan. Di sila makapamuhay ng buhay iglesia o makabasa ng mga salita ng Diyos. Pero ako naman, nakita ko ang lahat ng problemang yon pero di ako naging responsable. Di ko pinasan ang pananagutan. Hindi ko iniisip kung paano maitutuwid agad ang kanilang buhay iglesia. Kundi gusto ko lang tumakas sa gawain. Napakamakasarili ko. Oo nga. Totoo. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Sinasabi niyong isinasaalang-alang niyo ang pasanin ng Diyos at ipagtatanggol niyo ang patotoo ng iglesia. Ngunit sinong nakagawa nun? Itanong sa sarili, isinasaalang-alang mo ba ang pasanin niya?
Mapapahintulutan mo ba ang mga layunin ko na matupad sa'yo? Naihandog mo na ba ang iyong puso sa pinakamahalagang sandali? Ikaw ba'y gumaganap sa aking kalooban? Itanong mo sa iyong sarili ang mga tanong na to at madalas na isipin. Amen. Pakiramdam ko'y ako ang pinupuntiriya ng bawat salita ng Diyos. Labis akong nalungkot at lubha akong nakonsensya. Sa akin ipinamahala ng iglesia ang pag-aasikaso sa mga baguhan. At nais nitong isaalang-alang ko ang kalooban ng Diyos. Mismo. Kailangan kong maging kaisa ang mga kapatid para madiligan sila. Para makapagbasa sila ng salita ng Diyos at maging matatag sa tamang daan. Oo nga. Itinatatag sa ilang bansa ang mga iglesia ng mga baguhan at marami pa ring problema na kailangan ng agarang atensyon. Pero di ko isinaalang-alang ang kalooban ng Diyos. Mula nang tanggapin ang atas na yon, iniisip ko lang ang sarili kong hinaharap, takot na walang kalalabasan kung hindi ako gagawa ng mahusay na trabaho. Wala akong nadaramang responsibilidad para sa aking tungkulin. Napakakasuklam-suklam ko at walang pagkatao. Ang nasa likod ng pagpapadala sa akin ng mga mensaheng yon ay ang kalooban ng Diyos. Para makita ko ang responsibilidad na inako ko't magkaroon ng tunay na pananagutan para sa aking tungkulin. Nagdasal ako sa Diyos, ayaw ko nang isipin ang sarili kong kinabukasan. Kundi ang sumandal sa Kanya, akuin ang atas sa akin, gawin ang tungkulin ko. Hanapin ang katotohanan kasama ang iba at lutasin ang mga problema ng mga iglesia. Isinaayos ko ang tutulong sa akin gumawa ng mga pagsasaayos para sa mga baguhang yon na walang mga pagtitipon. Sinubukan ko ring magkaroon ng tunay na pag-unawa sa gawain ng mga iglesia. Sa maraming iglesia ng mga baguhan, ang ilan sa mga tagapamahalay bago sa gawain at di alam kung paano yun gawin. At ang ilan sa kanila'y gumagawa lang ng basta-basta. Di kaagad inaasikaso ang mga bagong nananalig. Kailangan silang tulungan o alisin. Totoo yan. Ang ilan ay huminto sa pagdalo sa mga pagtitipon dahil inililigaw sila ng pastor nila. At dumarami ang nagkakaganito. Hindi ko mapigilan na mag-alala nang makita ko ang mga problemang ito. Kung ako ang mamamahala ng ilang panahon pero di bumubuti ang mga bagay sa gawain namin, mayroon akong di maitatangging responsibilidad at tiyak na mailalantad ako. Mas lalo akong nakaramdam ng lungkot. Para akong laging abala pero sa puso ko, labis ang pressure na nararamdaman ko. Sa katapusan ng buwan, lumaki ang bilang ng mga bagong nananalig na di na dumadalo sa mga pagtitipon. Wala akong magawa. Naisip ko, nakatatanggap ko pa lamang sa tungkuling yon. Kung dagli akong magbibitiw, mas konti ang magagawa kong masama. Kung magpapatuloy ako't di malutas ang problema ng mga baguhan at iwan nila ang iglesia, malaking kasamaan ang magagawa ko. Tapos maaaring maalis ako o masira pa ang aking destinasyon. Mas lalo kong inisip ang sumuko at sa huli, nagdesisyon ako na kailangan ko yung gawin. Habang iniisip yon, tumayo ako at biglang nahilo. Parang gumagalaw ang lahat. Hindi pa ako nakaramdam ng gaya noon. At inisip ko kung dahil ba yon sa stress. Ibinahagi sa akin ng isang sister na naroon ang kalooban ng Diyos at isang leksyon ang dapat matutunan. Matapos marinig yon, kumalma ako, naghahanap at nagninilay. At nagdasal ako sa Diyos. Hinihiling na bigyan niya ako ng kaliwanagan. Mabuti. Kamakailan iniisip ko rin ang tungkol sa pagsuko sa aking tungkulin. Pagtataksil yun sa Diyos kaya gusto kong hanapin ang katotohanan. Paano ka naghanap at nilutas ang isyong yon? Nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sa pangalawang sipi na nasa pahina 672. Kumain ng mga salita ng Diyos, magdasal, tanggapin ang pasanin at mga atas niya para mayroong landas sa iyong harapan. Mas mabigat ang atas niya sa iyo, mas mabuti para sa pagpeperpekto niya sa iyo.
Ayaw makipagtulungan ng ilan sa paglilingkod sa Diyos kahit natawag sila. Tamad ang mga to, nais lang ng ginhawa. Pag mas naglilingkod ka kasama ang iba, mas marami kang nararanasan. Dahil mas marami kang karanasan, magkakaroon ka ng mas maraming pagkakataong maperpekto. Kaya kung taos kang naglilingkod sa Diyos, isa sa isip mo ang pasanin ng Diyos. Magkakaroon ka ng mas maraming tsansang maperpekto ng Diyos. Gayong grupo lang ng mga tao ang pineperpekto ngayon. Pag mas inaantig ka ng banal na espiritu, mas maraming oras mong isasaisip ang pasanin ng Diyos. Mas mapeperpekto at makakamit ka ng Diyos. Hanggang maging tao ka na ginagamit ng Diyos. Ang ila'y kasalukuyang walang pasanin para sa iglesia. Inaalala lang ang kanilang laman at tamad. Ang gayong mga tao'y masyadong makasarili at bulag. Kung di ito malinaw sa'yo, di ka magdadala ng pasanin. Mas isinasaisip mo ang kalooban ng Diyos, mas mabigat ang pasanin niya sa'yo. Ang mga makasarili ayaw na pagdusahan to na magsakripisyo. Kaya mawawalan sila ng pagkakataong maperpekto ng Diyos. Di ba nila sinasaktan ang sarili nila? Kung isinasaisip mo ang kalooban ng Diyos, magkakaroon ka ng tunay na pasanin para sa iglesia. Ngunit sa halip na tawagin itong pasanin para sa iglesia, mas mainam na tawagin tong pasanin para sa sarili mong buhay. Dahil ang layunin nito ay para magamit mo ang gayong mga karanasan upang maperpekto ng Diyos. Sa makatuwid, sino man ang nagdadala ng pinakamabigat na pasanin para sa iglesia at para makapasok sa buhay, sila ang magiging mga taong pineperpekto ng Diyos. Malinaw na ba to sa'yo? Kung ang iglesyang kinabibilangan mo ay nakakalat na parang buhangin ngunit hindi ka nababahala, at nagbubulag-bulagan pa pag di normal na kumakait umiinom ng mga salita ng Diyos ang iba, wala kang pasanin at di nalulugod ang Diyos sa gayong mga tao. Ang mga nagpapalugod sa Diyos ay inaasam ang katuwiran at isinasaisip ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat niyong isaisip ang pasanin ng Diyos ngayon mismo. Huwag hintaying ihayag ng Diyos ang kanyang katuwiran sa sangkatauhan bago isipin ang pasanin ng Diyos. Di ba huli na ang lahat sa oras na yon? Ngayon ang magandang pagkakataon upang maperpekto ng Diyos. Kung hahayaan mong mawala ang tsansang ito, pagsisisihan mo to habang buhay. Gaya nung di nakapasok si Moises sa Kanaan at pinagsisihan ito hanggang sa mamatay. Mapupuspos ka ng pagsisisi pag inihayag ng Diyos ang kanyang katuwiran. Kahit di kakastiguhin ng Diyos, kakastiguhin mo ang sarili mo dahil sa pagsisisi. Oo nga. Amen. Amen. Mula sa siping ito, nakita kong ang pagpasan sa atas ng Diyos ay nauugnay sa kung ang isang tao ba'y magagawang perpekto. Pag mas isinasaalang-alang niya ang pasanin ng Diyos, mas lalo siyang pinagpapala ng Diyos. Gayunpaman, ang mga ganap na di responsable sa gawaing pang-iglesia at kanilang tungkulin, na iniingatan lang ang sarili at hindi itinataguyod ang mga interes ng iglesia, ay kasuklam-suklam na mga tao na di maaaring gawing perpekto ng Diyos. Tama yan. Pinagnilayan ko kung gaano ako kasakim. Ayaw umako sa pasanin o isaalang-alang ang kalooban ng Diyos. Iniisip lang ang sarili kong kinabukasan. Nang mas marami pang baguhan ang hindi regular na nagtitipon, hindi ako madali ang naghanap ng solusyon para alukin sila ng suporta. Kundi nag-alala ako na malalantad ako kung nanatili ako sa tungkulin. Isa yung responsibilidad na hindi ko mapasan. Kaya para protektahan ang aking sarili, ginusto kong magbitiw mula sa tungkuling yon. Hindi ako naging tapat sa Diyos. Iniisip ko lang ang sarili kong mga interes. Nang hindi na ako nakikinabang sa kakailangan kong maghirap, ginusto kong lumayo, hayaan ang sarili na makatakas. Masaya akong gawin ang gawain noong maayos ang lahat. Pero nang biglang lumitaw ang mga problema at nanganib ang kinabukasan ko, gusto kong sumuko. Hindi ako tapat sa Diyos at talagang walang matapat na puso. Isa akong tuso, makasarili, kasuklam-suklam na tao na hindi maaasahan. Hindi gagawing perpekto ng Diyos ang taong kasing tuso ko.
Lalo kong kinamuhian ang sarili ko dahil sa kawalan ng konsensya. Di ako karapat-dapat na mabuhay. Napuno ako ng pagsisisi. Madaya rin ako at talagang tuso at di responsable sa aking tungkulin. Mas mahalaga ang mga bagay mas gusto kong magbitiw. Hindi ako mapagkakatiwalaan. Bakit lagi nating isinasaalang-alang ang sarili nating mga interes sa ating tungkulin? Bakit napakamakasarili natin? Talagang inisip ko rin yon. Nang mabasa kong inilalantad ng salita ng Diyos ang mga antikristo, nakita ko to ng mas malinaw. Manood tayo ng isang video. Sige, mabuti pa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, dapat tanggapin at magpasakop ang isang tao sa mga pagbabago sa kanyang tungkulin. Subalit, dapat siyang magnilay-nilay sa kanyang sarili, kilalanin ang diwa ng problema, at kilalanin ang sarili niyang mga pagkukulang. Napakabuting bagay nito at walang mga hadlang na hindi makakayang lampasan. Hindi ito komplikado, napakasimple nito at kaya itong pag-isipan ng malinaw ng kahit sino. Kapag may ganitong nangyari sa isang normal na tao, matututo siya kahit papaano. Magkakaroon siya ng mas tumpak na pagkaunawa at pagtatasa sa kanyang sarili. Subalit hindi ganito para sa mga antikristo. Iba sila sa mga normal na tao kahit ano pa ang mangyari sa kanila. Ano ang ipinagkaiba nila? Hindi sila nagpapasakop, hindi sila maagap at handang makipagtulungan, lalong hindi nila ito totoong tinatanggap. Sa halip, inaayawan nila ito at tinututulan ito, sinusuri ito, pinagninilay-nilayan ito, at nagsasapantaha ng husto ukol dito. Bakit ako inililipat upang magtrabaho sa ibang lugar? Bakit hindi maaaring patuloy ko na lang gampanan ang kasalukuyan kong tungkulin? Talaga bang hindi ako angkop? Tatanggalin o aalisin ba nila ako? Paulit-ulit niyang iniisip ang mga nangyari. Walang tigil na sinusuri ito at pinag-iisipan itong mabuti. Napakasimpleng bagay. Subalit lubhang naliligalig ang isang antikristo tungkol dito at paulit-ulit itong pinag-iisipan, kaya hindi siya nakakatulog kahit saglit. Bakit ganito siya kung mag-isip? Bakit siya nag-iisip sa napakakomplikadong paraan tungkol sa isang simpleng bagay? Iisa lamang ang dahilan. Anumang pagsasaayos na ginawa ng sambahayan ng Diyos na may kinalaman sa Kanya, mahigpit niyang iniuugnay ang bagay na iyon sa Kanyang pag-asam para sa pagpapala at destinasyon sa hinaharap. Ito ang dahilan kaya iniisip niya, kailangan kong maging maingat. Ang isang maling hakbang ay hahantong sa pagkakamali ng bawat hakbang at maaari na akong magpaalam sa pagnanais kong magdamo ng mga pagpapala at iyon na ang aking katapusan. Hindi maaaring hindi ako mag-ingat. Ang sambahayan ng Diyos, ang mga kapatid, mas mataas na pamunuan, maging ang Diyos, lahat sila ay hindi maaasahan. Hindi ako nagtitiwala sa sino man sa kanila. Ang taong maaasahan at mapagkakatiwalaan ng husto ay ang sarili mo. Kung hindi ka magpaplano para sa iyong sarili, sino pa ang mag-aalaga sa iyo? Sino pa ang magsasaalang-alang sa iyong mga inaasam at kung magtatamo ka ng mga pagpapala? Kaya, kailangan kong gumawa ng metikulosong mga paghahanda at magsikap ng gusto na gumawa ng mga plano para sa aking sarili.
Hindi ako maaaring mawalan ng ingat kahit kaunti, kung hindi, magiging madali na linlangin at pagsamantalahan ako ng mga tao. Itinuturing ng isang antikristo ang pagiging pinagpala na higit pa kaysa sa kalangitan mismo, higit pa kaysa sa buhay, mas mahalaga pa sa pagbabago sa disposisyon o personal na kaligtasan, at mas mahalaga pa kaysa sa pagiging isang nilikha na nakaabot sa pamantayan. Iniisip niya na ang pagiging isang nilikha na nakaabot sa pamantayan, ang paggawa ng mabuti sa kanyang tungkulin at pagkaligtas, ay pawang mumunting mga bagay na hindi na kailangang banggitin pa. Samantalang ang pagtatamo ng mga pagpapala ay ang tanging bagay sa buong buhay niya na hindi kailanman malilimutan. Kaya sa anumang masagupa niya, gaano man kalaki o kaliit, napakaingat at napakaalisto niya, at lagi siyang may nakahandang malulusutan para sa kanyang sarili. Amen. 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 Nang pag-isipan ko to, nakita kong ang pagprotekta sa aking sarili at pag-iisip sa aking mga interes ay pagpapakita ko ng disposisyon ng mga antikristo na inihahayag ng Diyos. Inisip ko lang ang mga pagpapalat pakinabang. Ang motibo ko sa pagkakaroon ng pananalig ay ang pagpalain ng Diyos. Pag may nangyaring isang bagay, una kong iniisip ang sarili kong kahihinatnan. Pinahahalagahan ang mga pagpapala. Sinasaalang-alang ko ang lahat ng anggulo, nagbantay laban sa Diyos, iniwanan ang sarili ko nang daang matatakasan, takot na malantad at maalis kung di ako mag-ingat. Wala akong tunay na pananalig sa Diyos. Sa sandaling nakakita ako ng napakaraming paghihirap, gusto ko nang bumalik sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Naging mahusay naman ako sa tungkuling yon. Mayroon akong mga nakamit. Kaya matatanggap ko ang pangako ng Diyos. Pagkakita sa problema sa mga iglesia ng mga bagong nananalig, natakot akong aalis ang mga tao kung di magagawa ng mabuti ang pagdidilig na mananagot ako. Pakiramdam ko'y maaapektuhan ang kinabukasan ko at hindi ako pagpapalain. Kaya gusto kong tumakas at ayaw ko nang gawin ang tungkuling yon. Ginagawa ko lang ang tungkulin para sa mga pagpapala, sinusubukang makipagtawaran sa Diyos. Hindi yun para magpasakop sa Diyos at gawin ang tungkulin ng isang nilalang. Naisip ko si Pablo na nagpalaganap ng Ebanghelyo. Labis na naghirap at nagtayo ng maraming iglesia. Pero ang lahat ng pagsisikap na yon ay para lang pagpalain. Oo mismo. Gusto niyang gamitin ang gawain niya para makipagtawaran sa Diyos. Iyon ang dahilan kaya niya sinabi na nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon natataan sa akin ang putong ng katuwiran. Kumilos ako na kagaya ni Pablo. Walang katapatan sa aking tungkulin. Gusto ko ng kabayaran at mga pagpapala mula sa Diyos para sa aking mababaw na mga pagsisikap. Namumuhay sa laso ng ang bawat tao para sa kanyang sarili, bahala na ang iba. Hindi yun paggawa ng tungkulin. Isa akong walang pananampalataya na nakarating sa iglesia. Isa akong tunay na mababang uri. Napakaraming problemang kailangang lutasin sa mga iglesia. At hindi ako nakatuon sa mga yon. Ang destinasyon ko lang ang iniisip ko kung pagpapalain ako o hindi. Halos hindi na ako tao. Labis akong nakonsensya nang makita ko ito. Kaya nanalangin ako. Ayaw ko nang isaalang-alang ang kahihinatnan ko, kundi ipanatag ang puso ko't gawin ng mabuti ang tungkulin ko. Ang hindi pagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos sa ating tungkulin, kundi iniisip lang ang mga pagpapala, ay di ang tamang perspektibo, pandaraya at paglaban to sa Totoo Diyos. yan. Ganon nga. Nabasa ko ang mga salita ng Diyos na nakakapagbigay liwanag.
Ang pangalawang CP sa pahina 1167. Ang paggawa ng tao sa tungkulin niya ay ang katuparan ng kung ano ang likas at ang posible para sa tao. Noon lamang natutupad ang kanyang tungkulin. Ang mga depekto ng tao sa paglilingkod niya ay nababawasan sa pamamagitan ng umuunlad ng karanasan at ng pagdanas ng paghatol. Hindi ito nakakaapekto sa tungkulin ng tao. Yaong mga tumitigil sa paglilingkod o sumusuko at umuurong dahil sa takot na maaaring may mga sagabal sa paglilingkod nila ang pinakamatinding karuwagan sa lahat. Kung hindi kayang ipahayag ng mga tao ang nararapat nilang ipahayag habang naglilingkod o makamit kung ano ang likas na posible para sa kanila, at sa halip ay nagbibiro-biruan, basta-basta lang gumagawa na iwala na nila ang tungkuling dapat taglay ng nilalang. Ang gayong mga tao'y mga pangkaraniwan, sila'y mga walang silbing yagid. Paano matatawag ng wasto na mga nilalang ang gayong mga tao? Di ba mga tiwali silang nilalang na maningning sa labas ngunit bulok sa loob? Walang kaugnayan sa pagitan ng tungkulin ng tao at kung siya'y pinagpala o isinumpa. Ang tungkulin ay kung ano ang nararapat tuparin ng tao. Ito'y tungkuling bigay sa kanya ng langit. At hindi dapat umasa sa gantimpala, kondisyon o dahilan. Saka lang niya nagagawa ang kanyang tungkulin. Ang mapagpalay pag nagawang perpekto ang tao sa paghatol at natatamasa ang mga pagpapala. Ang maisumpa ay kapag ang disposisyon ng tao ay di nagbabago matapos mahatulan. Yun ay pag di sila na perpekto at kaya pinarusahan. Ngunit